22 patay ng lamunin na apoy ang isang kainan sa China. 3 naman ang naiulat na nasugatan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang sanhi ng sunog. Iniutos na ni Chinese President Xi Jinping ang malalimang investigasyon para mapanagot ang responsable sa trahedya. Tag-init pa rin pero binaha ang ilang bahay nang bumuhos ang malakas na ulan kahapon sa Butuan City, Agusan del Norte. Rumagasa naman ang tubig at umapaw sa overflow bridge sa Alameda, Cotabato. Binaha rin ang ilang kalsada sa Iloilo City kagabi. Sa lakas ng hangin, nasira at bumigay ang kisame ng isang hotel. Ayon sa Pag-asa, posibleng dulot ito ng intense thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa rin ng mga pag-ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa dahil posible ang magpabaha o magdulot ng landslide. At hindi rin inaalis ang tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila sa hapon o gabi. Umiiral pa rin ang easterlies kaya maalinsangan pa rin bukas at aabot po sa danger level ang heat index sa 17 lugar. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius. Ika nga po nila, opposites attract. At yan ang napatunayan sa isang Paw Effect meetup ng pinakamatangkad at pinakamaliit na aso sa mundo. 3 talampakan ang tangkad ng Great Dane na si Reginald or Reggie sa Chihuahua na si Pearl. Guinness World Records mismo ang nag-organisa ng pagkikita nila sa bahay ni Reggie sa Amerika. At tuwang-tuwa naman ang fur parents ng dalawa sa nangyaring pagkikita. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.